Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 821 hanggang 830. 0821. Hehe, kumakain ako, maaabala ka ba nito? Ang lalaking nakauniporme ng militar na may kakaibang tindig ay ang Dragon King. Tumayo si Yefan at sinabing, kumain lang ako, gusto ba ng Dragon King na pumunta at subukan ito? Kinain ko ito sa kantin ng lugar ng militar. Ngumiti ang Dragon King at tumingin sa gitna ng lawa doon, mukhang nag-aaway kayo ni Oleg. Mukhang hindi, dapat ay sinusubaybayan muna ang paggalaw dito. Ang Ghost Captain na si Oleg ay pumasok sa teritoryo ng Sia Kingdom, nang hindi tumatango ang iyong kaluluwa ng dragon, natatakot ako na hindi ito magiging ganito kakinis, sabi ni Yefan. Noon lang nalaman ng mga babae sa likod na ito ang pinuno ng Dragon Soul. Bagamat ang Dragon King ay mukhang napakadali, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na mamagitan sa kalooban. Walang pakialam ang Dragon King na mabutas siya, tumawa siya at sinabing, Yefan, pumunta si Prinsesa Ayer sa iyo, alam na namin ito noon pa, wala lang iyon, pero dahil dumating si Oleg sa iyo, may ilang bagay, kailangan kitang makausap. Gusto mo bang gumawa ng hakbang para makipag-usap? Naisip ni Yefan sa kanyang sarili kung bakit ninyo ginagawa ito. Tumango ang Dragon King, maginhawa ba ito? Ikaw na Dragon King ang lumapit sa akin, masasabi ko bang hindi komportable? Umiling si Yefan at winageway ang kanyang kamay, Tara, maupo tayo at uminom ng tsaa, masarap ito. Mamantika. Muli akong lumapit sa kahon ng tsaa, ngunit sa pagkakataong ito ang kabaligtaran ay naging hari ng dragon. Ano ang sinabi sa iyo ni Oleg? Pagkaupo niya, diretsyong tanong ng Dragon King. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at tumawa, ano pa ang magagawa ko, gusto ko lang kumbinsihin ako na hayaan siyang kunin si Prinsesa Ayer. Kung gayon, ano ang ginamit niya upang akitin ka? Tanong ng Dragon King. May pagkakaiba ba sa pagitan ng pakikipag-usap at hindi pakikipag-usap? Anyway, nandito pa rin ang prinsesa, sabi ni Yefan. Kinusot-kusot ng Dragon King ang kanyang mga mata at nag-isip sandali, binanggit niya ang Doomsday Kingship kasama mo. Gumalaw ang iniisip ni Yefan, at sigurado, ang Doomsday King at ang Doomsday Kingship ay totoo, at ang Dragon King at ang iba pa ay tila alam na ito. Hindi ito itinago ni Yefan nang makita niya ang prangka nitong sinabi. Tumango siya at sinabing, oo, sabi niya isa siya sa mga miyembro ng Doomsday Kingship. Pero wala akong masyadong alam sa organisasyon, at hindi niya ito ipinaliwanag sa akin. Ni-recruit ka niya. Maingat na tanong ng Dragon King. Recruit me. Pumasok sa Doomsday Kingship. Nagkibit-balikat si Yefan, hindi iyon ang kaso, natatakot akong hindi ako mapunta sa mga mata ng Doomsday King. Makahulugang sinabi ng Dragon King, tiyak na mahuhulog ka sa kanyang mga mata, ngunit hindi sila gagawa ng mga hindi kinakailangang bagay. Kung hindi mo man lang hahayaan si Ayer, mas imposibleng sumali sa Doomsday Kingship. Inisip ito ni Yefan at sinabing, Dragon King, pumunta ka rito ng personal para tanungin ako ng bagay na ito. Ang bagay na ito. Haha. Kahit ano, basta ito ay may kinalaman sa paghahari ng katapusan ng mundo, tiyak na hindi ito maliit na bagay, ito ay isang paano natin madadala ang mga bagay na may kaugnayan sa kapalaran ng mundo. Matigas na sabi ng Dragon King. Ngumiti si Yefan at sinabing, hindi ko alam kung ano ang Doomsday Kingship. Ang isang organisasyong binuo ng isang epic powerhouse ay hindi makakalaban sa akin. Huminga ng mahina ang Dragon King, alam ko, sinasadya mo akong hikayatin, at gusto mong sabihin ko pa sa iyo ang higit patungkol sa paghahari ng Doomsday, tama? Boy, sa harap ko, dapat mong iligtas ang iyong mga panlilinlang. Gusto talagang malaman ni Yefan ang higit pang impormasyon tungkol sa kaharian ng Doomsday, ngunit ang Dragon King na ito ay nag-iimbak din, kaya hindi siya nalinlang. Dahil sinabi mo iyan, Dragon King, wala na akong ibang gagawin. Mauuna na ako, at kailangan kong pumunta sa orphanage. Nang makitang tatayo na si Yefan at aalis, biglang sinabi ng Dragon King, sinasabi. Nasa pila lang si Oleg. 19th. Sumimangot si Yefan at muling umupo sa kanyang upuan, nag-iisip, anong row 19? Ang kinuha ng Dragon King ang tasa, ininom lahat, at tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Walang ideya si Yefan, kinuha ang teapot at nilagyan siya ng laman. Nag-isip sandali ang Dragon King bago nagpatuloy, ang hari ng Doomsday ay may mas matandang pangalan na tinatawag na Tianjin Magic Seminar. Sa katunayan, ang pangalang ito ay nananatili pa rin. Gayunpaman, matapos ang Doomsday King ay naging pinuno, ang seminar ay binago sa Doomsday Kingship, na maaaring may kinalaman sa personalidad ng Doomsday King, na labis na mapagmataas at solemn na. Tumatawag sila sa isa't isa sa pamamagitan ng code name. Kung mas mataas ang numero, mas malakas ang lakas sa pangkalahatan. Tulad ng Doomsday King, siya ang karapat-dapat na no. Siyempre, hindi ito ganap. Ang ilang mga tao ay magkatulad sa lakas, ngunit hindi sila masyadong naiiba. Marami. Ibig mong sabihin.
Ghost Captain Oleg, ika-19 lang ang ranggo dito. Nakaramdam si Yefan ng lamig sa likod niya. Mula sa pananaw ni Yefan, napakalakas na ni Oleg. Kung siya ay nasa dagat, pakiramdam ni Yefan na kahit na manalo siya, hindi niya mapipigilan si Oleg sa pagtakas. Ngunit ang gayong alamat na nag-aangking hindi magagapi sa dagat ay nasa ika-19 lamang sa paghahari ng katapusan ng mundo. Halos nasa baba na. Ano? Nagulat. Nakangiting sinabi ng Dragon King, sa palagay mo. Ang mga clan masters ng Xia Kingdom ay maaaring magtago mula sa mundo, at walang mga nakatagong master sa mga bansa sa kanluran. Si Oleg ay may matapang na ugali at isang inapo ng mga Vikings. Kailangan din ng Doomsday Kingship ng taong tumakbo sa labas, kaya sikat siya. Pero hindi ibig sabihin na sa Doomsday Kingship, mataas talaga ang status niya. Hinawakan ni Yefan ang tasa sa kanyang kamay at halos manginig ng bahagya, dahil napagtanto niya na minamaliit pa rin niya ang kapangyarihan ng angkan. Walang duda na tama ang dati niyang hula. Ang Dharma King of the Doomsday, ang King of Doomsday, ang dahilan kung bakit hindi niya direktang inalis si Ayer ay dahil natatakot siya sa clan ng Xia Kingdom. Mahirap isipin na si Oleg ay nireranggo lamang sa ika-19 na organisasyon. Kung ang grupong ito ng mga tao ay random na darating, paano siya lalaban? Tila nakita ng Dragon King ang iniisip ni Yefan, at nakangiting sinabi, bigla mo bang nalaman na gusto mong makipagbuno sa iyong mga braso sa angkan? Natahimik si Yefan. After a minute or so, he raised his head and smiled, on contrary. Kapag nag-away ang dalawang tigre, masasaktan ang isa. Kung ang hari ng Doom ay maaaring makipagkompetensya sa angkan, kung gayon ako ay isang tagamasid, kaya ano ang dapat kong ipag-alala? Ang dahilan kung bakit mo ako tinanong ng labis, Dragon King, kung ano ang sinabi ni Oleg, natatakot ako na nag-aalala ako, nangako ako kay Oleg na sasama sa panig ng Doomsday King, tama ba? Ang mga mata ng Dragon King ay kumikislap, at hindi niya napigil ang tumawa ng buong tapang, ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre, hindi ko inaasahan na makikita mo ito ng malinaw. Well, hindi kita susundan na pumunta sa kanto, Yefan, ang dugo ng mga inapo ng Xia Kingdom ay dumadaloy sa iyong katawan. Kung may pagtatalo sa pagitan ng Doomsday Kingship at ng ating Xia Kingdom clan sa hinaharap, hindi ka dapat gumawa ng anumang bagay na ikinalulungkot ng iyong mga ninuno. Dragon King, ni-recruit mo ba ako? Tanong ni Yefan. Hindi ito isang solicitation, sana mapili mo ang tamang landas. Bumantong hininga ang Dragon King, alam kong hindi ka nasisiyahan sa aming opisyal ng Xia State, at hindi ka nasisiyahan sa clan. Ngunit huwag kalimutan, tutal, lumaki ka sa ibang bansa, alam mo ang karamihan sa mga tao dito ay mga dayuhan din. Kailangan nating mag-ingat laban dito. Pero ako mismo, naniniwala pa rin ako na hindi mo kami bibiguin sa harap ng tama at mali. Tahimik na sinabi ni Yefan, hindi mo kailangang kunin ang mga etnikong grupong ito. Ang mga salita ng katwiran ay dumarating sa akin, dugo ay dugo, angkan ay angkan, kahit na ang mga tao ay hindi makakalimutan ang kanilang mga pinagmulan, ngunit hindi ako bulag na susunod. Tingnan mo lang ang pamangkin mo, ang batang iyon na nagngangalang Yefang, gusto mong matulad ako sa kanya para kay Wu, Hum. Kung gayon ay wala nang mabanggit. Kabanata 0822 bumalik sa aking bayan. 0822. Ang Dragon King ay walang magawa, Fenger. Siya ay talagang spoiled, ngunit ang kanyang kalikasan ay hindi masama. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko rin ang aking nakatatandang kapatid na pumunta sa Haosheng para disiplinahin siya. Sige, sasama ako. Dito, kinukumpirma ko lang ang mga bagay na ito sa iyo, at sapat na malaman mo na hindi ka masyadong malapit sa paghahari ng Doomsday. Pagkatapos, sinabi iyon, tumayo ang Dragon King upang magpaalam, at walang tigil, umupo siya sa isang kotse sa pintuan upang kunin ang kanyang mga tauhan ng militar. Umalis ang jeep. Matapos tumama ang jeep sa kalsada, pumikit si Longwang saglit at tinanong ang driver, Xiao Wei, may dala ka ba? Tumango ang driver na si Xiao Wei, oo, chief, sa sobra sa upuan sa kaliwa mo. Tiningnan ito ng Dragon King, kinuha ang selyadong dokumento, binuksan ito, at naglabas ng test report sa loob. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, sumimangot ang Dragon King, at agad na ibinalik ang dokumento sa bag ng dokumento, ang kanyang kutis ay sobrang madilim at komplikado. Nakita ng driver na si Xiao Wei ang mukha ni Dragon King sa rearview mirror at nagtanong, Chief, okay ka lang? Well, medyo absent-minded si Dragon King. Ang wine glass na ipinadala mo sa akin para sa pagsusuri noong gabing iyon ay para sa DNA testing, tama? Sino ang gumamit nito? Tanong ni Xiao Wei. Huwag mong itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong. Tinuruan siya ng Dragon King ng leksyon. Nagulat si Xiao Wei. Sinundan niya ang Dragon King sa loob ng maraming taon at itinuring na isang mapagkakatiwalaan, ngunit hindi niya magawang magtanong, at agad na nalaman ang kabigatan ng sitwasyon. I'm sorry, Chief. Nagkamali ako, sabi ni Xiao Wei. Ang Dragon. Ang mga mata ni King ay kumislap ng maliwanag, at pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya, Xiao Wei, baguhin ang schedule, hindi na tayo babalik sa lugar ng militar. Ah!
Kailangan kong bumalik sa aking bayan. Nanunood. Umalis ang sasakyan ng Dragon King, si Yefan ay puno rin ng pag-iisip. Gusto niya talagang malaman ang higit pa tungkol sa Doomsday Kingship, ngunit halatang ayaw ng Dragon King na pag-usapan ito sa kanya, kaya maaari na lang siyang sumuko. Parang ang Kanman o Doomsday Kingship, marami itong sikreto sa likod ng mundo, at hindi ako kabilang sa alinman sa mga ito, kaya natural na hindi ko na ipaalam sa sarili ko. Pagbalik nila sa barbecue spot sa tabi ng lawa, ang mga babae ay naghanda na ng lahat ng uri ng delicacies na dadalhin sa orphanage at naghihintay kay Yefan. Ngumiti ng paumanhin si Yefan, pinagsama ang mga gamit, pumunta sa parking lot, at iniligpit ang mga gamit. Nahihiyang sinabi ni Feng Yaing, pupunta kami ni Helena sa isang business trip ngayong hapon, kaya hindi kami makakasama sa iyo. Huwag kang masyadong mahiya, hindi ka pinapunta ng presidente sa isang business trip. Napakurap si Yefan. Malungkot na sinabi ni Su Qingzhou sa tabi niya, bakit, gusto mo bang pumunta ako at hayaan si Sister Yaing na manatili? Nagmamadaling sinabi ni Yefan, huwag mo akong intindihin, Mrs., hindi yon ang ibig kong sabihin. Helena nasa sasakyan na siya, sumisigaw mula roon, Yaing, hindi na tayo makakasakay ng eroplano, fair na. Mula nang manirahan sa Huahay, bumili si Helena ng berdeng Beetle, isang maliit na kotse, na tila nagpapakita sa kanyang kasalukuyang estado ng pag-iisip na hindi na siya ang mabangis na mersenaryong dati. Ang ganda ng kotse, nag-thumbs up si Yefan. Salamat sa iyong papuri, kamahalan Lucifer, nakangitiring tugon ni Helena. Sa sandaling ito, isang flash ng liwanag ang biglang kumislap sa isip ni Yefan. At marami pang iba. Sala ginto. Tumalon ang puso ni Yefan at napalunok siya. Pagkatapos mag-isip ng kung ano-ano, napaisip siya kay Ayer na may dala. Gayunpaman, hindi gaanong nagpakita si Yefan, at hindi nagtagal ay nagpaalam kay Feng Yaing at sa iba pa na parang walang nangyari. Pagkatapos ay sumakay ang grupo sa kotse at nagsimulang pumunta sa orphanage. Sa kotse, sinabi ni Su Qingzhou, asawa, maghanap tayo ng tindahan na nagbebenta ng merienda. Pagkatapos ng bagong taon, hindi pa ako nakakabili ng merienda para sa mga bata. Ang pagkain ng merienda ay hindi maganda sa katawan, napakaraming makakain, kalimutan mo na, sabi ni Yefan. Ano ang alam mo, anak, pag-usapan natin ang pagbili ng masustansyang merienda. Nagreklamo si Su Qingzhou, ayaw mo ba sa mga bata? Ako. Si Yefan ay napagkamalan, ayaw ko pa sa mga bata. Hindi ba madalas mo silang nilalaro? Humajijek si Du Yuner, na nakaupo sa likod na hanay, at sinabing, Sister Su, hindi mo na kailangang hanapin ito. May bagong bukas na chain snack shop sa tapat ng aming welfare home. Maginhawang bilhin ito muli pagdating mo. Talagang may ideya ang tindahan na ito. Maraming bata doon, at talagang malaki ang demand. Bibili ka man o may pupuntahan para makita ang mga bata, bagay talaga. Tumango si Su Qingzhou at sinabi. Nakangiting sabi ni Du Yuner, oo, pag-aari pa rin ng aming orphanage ang tindahan na iyon. Plano kong magpakilala ng ilang mga ngalakal pagkatapos makumplito ang bagong gusali, upang ang mga bata ay matuto at mamuhay ng madali at maging pamilyar sa lipunan sa lalong madaling panahon. Mr. Do, isa ka na ngayong entrepreneur. Bulalas ni Mumumo. Bagamat nagbitiw si Du Yuner bilang guro, si Mumumo ay tinatawag pa ring guro noon. Walang kwenta, matanda na lang ang dean at ilang dekada nang bukas ang welfare home. Hindi ko kayang panuuri na lang ibigay sa iba, at hindi ako mapakali, sabi ni Du Yuner. Pagkarating ng sasakyan sa orphanage, bumaba na ako ng kotse, and sure enough, I saw a brand new shop open opposite. Xiaobing Snack Shop. Masyadong nakakatawa ang snack shop na ito. Baka sesame cake ang tawag sa amo nila. Hindi napigilan ni Mumumu na matawa. Huwag tumawa, ang tindahan ng merienda ng biskwit na ito ay maraming nagbukas, ang pangalan ay madaling matandaan, at nagbebenta ito ng lahat ng imported na merienda. Ito ay sikat sa Huahay ng napakabilis, sabi ni Du Yuner. Ngumiti si Yefan, kung ano man ang tawag dito, bilhin mo lang at pumasok ka. Pumasok na si Su Qingzhou, nagtulak ng shopping cart, at nagsimulang mamili. Lumapit si Yefan at nakitang naglagay ang babae ng isang dosenang pakete ng mga pinatuyong strawberry dito. Hindi niya maiwasang magtanong, asawa, bibili ka ba ng pagkain para sa sarili mo, o bibili ka ba para sa mga bata? Si Su Qingzhou ay may magandang mukha. Hong, nakalimutan niyang bilhin ito para sa mga bata, naalala niya muna ang kakainin niya. Maaari ding kumain ng mga bata ng mga tuyong strawberry. Masarap ang mga tuyong strawberry na inangkat mula Vietnam. Nagmamadaling nagpaliwanag si Su Qingzhou. Naglabas ng si Yefan nang hindi siya masyadong tinutusok, at patuloy na tumulong sa pagpili. Hindi nagtagal ay nakabili na ang ilang tao ng maraming tuyong gulay, potato chips at tsokolate, pati na rin ang ilang candy na hugis minions. Pinuno nila ang isang shopping cart at diretsyong ipinadala sa orphanage. Sina Ning Zimo at Ayer ay nakikisalo na ng barbecue para sa mga bata, at ang bakuran ay puno ng katuwaan ng mga bata.
Sina Su Qingzhou at Mumumo ay binisita si Dean Li, at pagkababa ng hagdanan, nakita nila ang isang grupo ng puting short sleeve na pink na shorts na tumatakbo. Ang ganda ate, nasaan ang mga donut? Tanong ni Tuan Chuan habang nakayakap sa mga binti ni Su Qingzhou. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, agad niyang sinabing nahihiyang, pasensya na, Tuan Chuan, hindi bumili ng donut ang kapatid ko ngayon, maaari ba kitang dalhan ng donut sa susunod? Hihi ate, ang cute-cute nitong babaeng ka, kasama pa kita. Parang kumakain ng donuts, sabi ni Mumumo. Lumapit si Du Yuner, tumingkayad at tinapik ang puwete ni Tuan Chuan, Tuan, paano ka makahingi ng donuts sa kapatid ko? Masyadong bastos, at ang dami mo ng kain, tataba ka talaga pag kumain ka pa. Girl! Malungkot na ibinuka ni Tuan ang kanyang bibig kung gayon. Hindi kakain ng donut si Tuan ngayon. Ibig bang sabihin ay bibili ka at kakainin mo sa susunod? Pinisil ni Du Yuner ang ilong ng dalaga. Masiglang tumanggaw si Tuan Chuan, nanginginig ang mukha. Nang makita ito ng mga babae ay hindi na nila napigil ang tumawa. Tumayo si Ye Fan sa hindi kalayuan at namahaji ng merienda sa mga bata. Nang makita niya ang eksena rito, hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso. Kung siya at ang mga babae ay magkakaroon ng sarili niyang mga anak sa hinaharap, dapat ay napakasaya niya araw-araw. Pagkatapos makipaglaban sa dugo sa loob ng napakaraming taon, ang layunin ay mamuhay ng karaniwan at masayang buhay. Ang ganitong uri ng larawan ang gusto niyang protektahan sa pamamagitan ng pagsasanay sa martial arts at swords. Habang si Ye Fan ay nasa masayang kalagayan, isang tawag sa telepono na tinatawag na Ye Fan. Cellphone. Kinuha ito ni Ye Fan at nakitang si Sally Ye ang tumawag, at agad na nagtanong, ano ang problema, Sally Ye? Hari. Napapaligiran ang Purgatory Island. Seryosong sabi ni Sally. Kabanata 0823 isang ligtas na lugar. 0823. Nanlamig ang ekspresyon ni Ye Fan, at pagkatapos ng 3 segundong katahimikan, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata, sino iyon, para saan? Sinabi ni Sally Ye, sa kasalukuyan, ito ay 4 na guided missile destroyer ng Magnesium Army, at ilang maliliit. Ang Magnesium Warship, ang barko ng Amphibious Combat Force. Ang lakas ng labanan ng fleet na ito ay dapat na regular na puwersa ng hukbong Magnesio, hindi isang rebel. Wala akong panahon para imbestigahan kung ano ang sitwasyon, ngunit ang kabilang partido ay tila pinaghandaan, hinarang ang lahat ng mga ruta palabas ng aming isla, at tila mga propesyonal na opisyal ang namumuno. Magnesium Army. Mahigpit na sinabi ni Ye Fan, huwag kumilos ng padalos-dalos, ipadala ang lahat ng eyeliners, gamitin ang lahat ng koneksyon, at alamin ang dahilan ng insidenteng ito. Aalis na ako ngayon at nagmamadaling bumalik sa Purgatory Island. Bago ako bumalik, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Baka maiwasan ang away. Hari, babalik ka ba? Nagulat si Sally Ye. Napangiti si Ye Fan, nakalagay na ang mga kanya ng lahat sa harap ng bahay natin, bakit hindi ako bumalik? Sa katunayan, pinakiusapan ko si Azazel at ang iba pa na bumalik muna sa Purgatory Island dahil natatakot sila na mangyari ang ganoong bagay. At sa pagkakataong ito, hindi dapat ang mga problemang malulutas sa pag-uusap, diretsyong ipinakita na ng mga tao ang kanilang mga sandata, parang gusto na nila tayong kainin. Hindi kami natatakot, basta pinamunuan mo kami, walang laban na hindi namin mapanalunan, confident na sabi ni Sally. Hindi napigilan ni Ye Fan na tumawa ng mapait. Si Sally Ye, tulad ni Wu Yesho, ay may bulag na paghanga sa kanya. Bagamat ang sarap sa pakiramdam, medyo na-stress din siya. Pagkatapos ibaba ang telepono, hihilingin na sana ni Ye Fan ang mga babae na lumapit at sabihin sa kanila ang seryosong sitwasyon, nang marinig niya ang isa pang tawag. Tiningnan ni Ye Fan ang hindi pamilyar na numero, kumunat ang noo, at nagpatuloy, sino ito? Lucifer, dapat alam mo na ang sitwasyon sa paligid ng Purgatory Island. Napakurap-kurap si Ye Fan, General Robert, oo naman, ikaw ang nagutos nito. Ano, Petersburg Club iyon, makikipag-ayos ka sa akin. Lucifer, huwag kang magkakamali, ang insidenteng ito ay walang kinalaman sa club. Ito ay tungkol sa kapayapaan at katatagan ng mundo. Bilang nag-iisang superpower sa mundo, natural na responsable tayo sa pag-unlad ng sangkatauhan. Huwag mo akong sundan. Sabihin ang matataas na salita na ito. Sabihin, ano ang gusto mo? Ngumisi si Ye Fan. Ngumuso si General Robert, nagpapanggap ka pa rin bang tanga sa akin? Inamin na ni Dr. Leonidas na ang gay uma na inihanda mo ang nagpapalit sa binatang iyon na nagngangalang Feng Xiaohui mula sa isang vegetative na tao at naging isang spiritual power user. Ikaw na may kakilakilabot na formula sa kamay, kailangan naming ibigay mo ito kaagad. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan, hindi niya inaasahan na talagang interesado si General Robert sa gamot para kay Feng Xiaohui. Iyan ay isang gamot sa puso ng Axis ng Earth, ngunit ginagawang superhuman si Feng Xiaohui, kaya lang nakasalubong ng bulag na pusa ang patay na daga, na hindi maipaliwanag ng agham. General Robert, sinong kinukulam mo? Nagkataon lang ito, sabi ni Ye Fan. Nagkataon lang ba, kailangan mong ibigay ang gay uma, kung hindi? Kung sakaling bumuo ka ng hukbo ng mga demonyo na puno ng mga kakayahan,
sa mundong ito, hindi ikaw ang may huling desisyon ni Lucifer. Sabi ni Robert. Ngumisi si Yefan, kalokohan lang, gusto ko bang makahanap ng mga vegetative na tao sa buong mundo para sanayin ang isang hukbo? Walang silbi na sabihin mo ito, kung ano ang nasa kamay mo ay naging banta na sa buong sangkatauhan, hinihiling ko sa iyo na ibigay ang race eta sa loob ng isang araw. Kung hindi, gagamit ng missiles ang ating Purgatory Island Combat Special Attack Team para durugan ang Purgatoryong isla. Huwag mong isipin na malakas kayong mga sinaunang mandirigma, takot lang sa inyo, natural na may mga masters kaming namamahala, sumama na rin kami sa kanya ang Delta Team Zero ng Delta. Tungkol naman sa mga demonyong dagat ng Leviathan, iyong mga barkong pirata, huwag kang mapahiya, hindi sila ang mga kalaban ng ating kagamitang Magnus Eo sa hukbo. Lucifer, may matandang kasabihan si Siaguo, ang mga nakakaalam ng panahon para kay Junji, inaasahan ko ang iyong matalinong pagpili. Nang matapos magsalita si Robert ay ibinaba na niya ang telepono. Nahulog si Yefan sa pagmumuni-muni, alam niya na kapag mas kritikal ang sandali, mas mababa ang gulat. Si Robert, na halatang instigated, at least, tiyak na hindi lang siya aasa sa Magnesium Army para pukawin si Inferno, dahil hindi niya kayang bayaran ang kahihinatnan. Sa makatuwid, ang pinakamalaking posibilidad ay si Sylvia ang nasa likod ng mga eksena. Ang tanging bagay na nakapagpapasaya kay Yefan ay ang pagkakataong ito ay wala itong kinalaman sa paghahari ng Doomsday. Pagkatapos ng lahat, si Oleg ay naririto lamang, at ang kanyang saloobin ay medyo pala kaibigan. Sa katayuan ng mga powerhouse na iyon, dapat ay walang isa sa likod ng isa. Pagkatapos mag-isip sandali, sumya niya si Yefan, at lahat ay nagtipon sina Su Qingzhou, Ning Zimo, Du Yuner at iba pang mga babae. Sa madaling sabi ni Yefan tungkol sa nangyari sa Purgatory Island. Nang marinig ito ng mga babae ay nag-aalala silang lahat. Asawa, kapag bumalik ka ngayon sa Purgatory Island, hindi ba't itinatapon mo na ang iyong sarili sa bitag? Sabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo. Kung gayon kailangan ko nang umalis. Sila ang aking mga kapatid na umaasa sa aking buhay at kamatayan. Kung wala sila, hindi ako mabubuhay ngayon. Sa pagkakataong ito ay isinasangkot ko sila, at kailangan kong pukawin ang responsibilidad. Sinabi ni Yefan, Har at ang iba pa. Patuloy akong mananatili dito at paprotektahan kayong lahat. Kung makatagpo kayo ng anumang problemang hindi malutas, tawagan lang si Lao Exi. Brian. Huwag mong sabihin yan baka hindi ka na makakabalik. Pula ang mga mata ni Mumumo. Hinawakan ni Yefan ang kanyang ulo, girl, wala ako dito, huwag mong galitin ang kapatid mo. Nag-aalalang sabi ni Ayer, Yefan, wala ka na, ano ang dapat kong gawin? Mahuhuli ka pa ba nila? Babalik ba ako? Prinsesa, hindi talaga kita matutulungan sa sandaling ito. Ngumiti si Yefan, siya nga pala, susundan mo ang asawa ko at paprotektahan ka. Bagamat nag-aatubili si El ay tumanggaw lang siya. Sinabi ni Yefan, ngayon umalis na kayong lahat dito. Sa oras na wala ako, nag-aalala akong may magsamantala dito para makapasok, kaya ipapadala ko kayo sa isang ligtas na lugar. Isang ligtas na lugar. Nagtataka na tanong ni Ning Zimo, mayroon pa bang ibang lugar para magtago si Huahai? Mahiwagang ngumiti si Yefan at sinabi ko na kay Har na dadalhin kanya doon, kailangan kong sumakay ng eroplano, hindi kita sasamahan. Humingi ng tawad si Yefan at walang magawang tumingin sa mga babae, tumalikod at naglakad palabas ng orphanage, at di nagtagal na wala. Ate Su, Ate Ning, alis na tayo. Lumapit si Wu Yeshu at humimok. Alam din ni Su Qingzhou at ng iba pang kababaihan na seryoso ang sitwasyon, at agad na sumakay sa kotse kasama si Wu Yeshu at nagsimulang magmaneho patungo sa seaside sa silangan ng Huahai. Habang dumarami ang sasakyan, mas malayo ang kalsada sa unahan ay naging gravel road. Har, saan tayo pupunta? Walang lingon na tanong ni Su Qingzhou sa kotse, nag-aalala pa rin siya sa lalaki. Magsasalita pa sana si Wu Yejan, ngunit nakarinig siya ng biglang putok sa kanyang harapan. May naglagay ng bomba sa harapan, at muntik nang pasabugan ang sasakyan. Kabanata 0824 Hindi ko alam. 0824. Mabilis na nag-react si Wu Yeshu na may biglang preno, umikot ang kotse, at nasa harapan ang pinto ng driver niya. Pagkatapos mag-park, mag-handbrake, at agad na stabilize ang kotse, binuksan ni Wu Ye ang pinto ng kotse at mabilis na gamulong palabas ng kotse sa pamamagitan ng inertia. Lahat, huwag bumaba. Tumingin si Wu Yeshu sa lugar kung saan lumilipad ang usok, at sinabihan ng mga batang babae sa kotse na manatili. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Su Qingzhou at Ning Zimo ay hindi gaanong katangi-tangi sa mundo sa ilalim ng lupa, at malamang na sila ay may balak na labanan kung hindi sila mag-iingat. Mabuti sina Su Qingzhou, Du Yuner, at Ning Zimo, hindi sila nataranta, ngunit ang mukha ni Mumumo ay namutla sa takot. Kung mamaya pa ito sumabog, mapupunta sa langit ang sasakyan nila. Huwag kang matakot, nandito ang kapatid ko. Iniunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay, hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang kapatid at inaliw siya. Nag-aalalang sabi ni Ning Zimo, alam ko talaga kung nasaan kami. Baka may sadyang itinaboy ang tigre sa bundok. Gusto nila tayong arestuhin at pagbabantaan si Yefan.
Nakakunot ang noo ni Ayer sa tabi niya, hawak-hawak ang palda niya gamit ang dalawang kamay, punong-puno ng komplikado. Sa sandaling ito, sa alikabok sa harap, isang puting on ang biglang kumislap, at ito ay talagang isang talam, na tumutusok patungo sa maulap na gabi. Kasabay ng pagliko ni Wuyesho sa gilid para umiwas, isang figure ang lumabas mula sa usok. Nakamaskara ang mamamatay tao sa kulay abong tela, ang kanyang kakayahan ay kasing bilis ng kidlat, hindi niya sinasaksak, tumalikod at inatake muli si Wuyesho. Ang husay ng taong ito ay tila kapantay ni Wuyesho, at may bentahe siya sa mga armas, at agad niyang pinigilan si Wuyesho. Labis na balisa ang ilang babaeng nakaupo sa sasakyan nang makita nila ito. Hindi, bababa ako at tutulungan si Chur. Sabi ni Ning Zimo. Ngunit pinigilan siya ni Su Qingzhou at sinabing, huwag. Sister Ning, hindi sapat ang iyong kultivasyon, kaya ang pagpunta rito ay isang kapahamakan. Pero, may bakas ng panghihinayang sa mga mata ni Ning Zimo, dapat ay mas naging masipag siya, kung nilinang niya ang larangan ng pagpapadalisay ng katawan, hindi siya magiging walang silbi. Ngunit sa katunayan, mula nang natanto ni Ning Zimo ang kanyang tunay na chi, ang kanyang paglilinang ay napakabilis na umunlad, at kung ito ay mas mabilis, maliban kung siya ay isang walang katulad na henyo. Sa sandaling ito, dahil walang oras si Wuyesho para asikasuhin ang sitwasyon sa gilid ng kotse, isa pang mamamatay tao ang naghagis ng ilang dart sa dilim at inatake ang kotse. Mag-ingat ka. Agad na sumigaw si Wuyesho matapos malaman. Napansin ng ilang babae sa sasakyan ang isang dart na papalapit sa liwanag at flint, ngunit huli na ang lahat para maghanda, kaya napapikit na lamang sila sa gulat, at walang malay na ibinaba ang kanilang mga ulo upang umiwas. Akala ko ay maririnig ko ang tunog ng mga darts na bumabagsak sa bintana ng kotse, ngunit pagkatapos ng ilang segundong paghihintay, wala man lang ingay. Si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae ay nagtaas ng ulo, natulala sa eksenang nasa harapan nila. Nakita ko ang tatlong darts na lumulutang sa ere sa labas ng sasakyan, parang kinurot ng kung sino sa ere. Ayer! Si Su Qingzhou ay tumingin kay Ayer sa likurang upuan ng may pagtataka, ang ekspresyon ng huli ay medyo komplikado. Nakita ko ang nakalahad na kamay ni Ayer, at sa isang pitik ng kanyang daliri, ang tatlong metal darts ay direktang naging metal dust at nawala sa ere. Ate Ayer, paano mo nagawa? Maingat na tanong ni Mumumo. Sa sandaling ito, si Wuyesho, na nakikipag-away sa labas, at ang nakamaskara na mamamatay ay tumigil sa pakikipaglaban at sabay na naglakad patungo sa sasakyan. May hindi maipaliwanag na kawalan ng kakayahan sa mga mata ni Ayer, at huminga siya ng mahina, ito ba ay talagang pagsubok? Ang third in line na tagapagmana ng Ruodian Royal Family, na sikat sa buong mundo dahil sa kanyang kagandahan, ay naging presidente ng Power User Association. Brother Ayer. Bakit ang bagal kong sumagot? Hindi ba pare-pareho ang pagbigkas ng mga tawag? Sa hindi kalayuan, kung saan binaril ang mga darts kanina, sa likod ng isang puno, ang lalaking lumabas ay si Ye Fan. Asawa. Bulalas ni Su Qingzhou, biglang napagtanto kung ano siya, at pagkatapos ay tumingin sa pumatay na nakikipag-away kay Wuyesho kanina lang. Tito Song Yang. Sigaw ni Mumumo. Ang lalaking nagtanggal ng kanyang maskara ay si Song Yang na nagpo-protekta kay Mumumo. Malinaw, sa eksenang ito, tinawag ni Ye Fan sina Wuyesho at Song Yang para magdirek at kumilos. Ang bomba ay sadyang napalampas sa tamang oras, at ang dart ay sadyang napalampas. Ngunit kahit na, sa isang kritikal na sandali, si Ayer ay hindi masyadong makapag-isip tungkol dito, at pagkatapos ng lahat, ang mga bahid ay nahayag. Matapos marinig ang mga salita ni Ye Fan, ang mga babae ay tumingin kay Ayer ng may pagtataka. Paumanhin, Mrs. Ninger, Yuner, Mumo, napipilitan din ako sa oras, at hindi ko masabi sa iyo ng detalyado. Bago umalis sa Huahay, dapat kong kumpirmahin na si Prinsesa Ayer ay Presidente Ayer. Tinitigan ni Ye Fan si Ayer na may kumikislap na mga mata, at sinabing, maaari mo bang sabihin sa akin ang isang dahilan, Presidente? Binuksan ni Ayer ang pinto ng kotse, naglakad sa harap ni Ye Fan, at nahihiyang ngumiti, paano mo ako nahanap? Nagkibit balikat si Ye Fan, Beetle. Noong nasa SciTech conference ka, nagmaneho ka ng isang metrong white beetle, may naaamoy akong amoy sa katawan mo noon, hindi tulad ng panlalaki. Nang makita-kita mamaya, naamoy ko rin ang bango, pero hindi ko na maalala ang lahat ng iyon, dahil mahirap para sa akin na iugnay ka sa isang lalaki, ngunit sa hindi ko maipaliwanag kung ano ang nangyari sa iyo. Hindi ka maaaring malason, maaari kang biglang bumalik sa Paris, maaari kang pumunta sa Siago unang walang anumang mga dokumento, at walang makakasunod sa iyo bago iyon. Maliban sa kakayahang mag-particle ni Brother Ayer, hindi ko maisip kung sino ka pa, kung tutuusin. Pag-uugnay sa lahat ng mga pahiwatig, kailangan kong hulaan na kayong dalawa ay iisang tao. Kahit na maaari mong gamitin ang katawan at boses ng isang lalaki na humarap sa akin. Nang marinig ng ibang mga babae ang mga salita ni Ye Fan, hindi sila makapaniwala. Natatakot ako na walang nakakaalam sa buong mundo na ang 2 taong ito na tila walang kaugnayan ay iisang tao. Malungkot na sabi ni Ayer, so may amoy ako.
Hindi ito amoy, ito ay isang bango, bulong ni Ye Fan, na hindi maiiwasang medyo bigla. Hindi ko maamoy ito sa aking sarili, kaya't isiniwalat ko ang kapintasan na ito. Napabuntong hininga si IR, at pagkatapos ay nagtanong na may kaunting paglalaro, kung gayon, kamahalan Lucifer, sa tingin mo ba ako ay isang lalaki o isang babae? Mukhang napahiya si Ye Fan at sinabing, ito. Dapat babae. Ano ba dapat? Babae ako. Bukod sa status ko bilang power user, prinsesa talaga ako, okay. May parang lalaki ba ako? Medyo nena si Air. Pinunasan ni Ye Fan ang malamig na pawis sa kanyang noo at nakangiting sinabi, oo. Sa tingin ko rin, ngunit, prinsesa, bakit hindi mo sinabi sa akin ang iyong tunay na pagkatao? The time you met me that time. Hindi mo ba sinabi sa akin ang totoong pagkatao mo noong nandoon ka? Sabi mo kasama mo si boss sa business trip papuntang Paris. Hindi kaya noong una kitang makilala ng personal, sasabihin ko ba sa iyo ang totoo na kahit ang mga magulang at reyna kong ina ay hindi alam? Sabi ni El. Natigilan si Ye Fan, hindi rin alam ng hari at reyna. Kabanata 0825 ang mga sinaunang Diyos. 0825. Tumango si IR, let them know, they will only worry about me, don't know, but don't have to be involved in the disputes in the underground world. Kung hindi, bakit ako magpapanggap na lalaki at patuloy na nagbabago ng mukha? Hindi ba para lang maiwasan ang sinumang magduda? Natigilan si Ye Fan, ngunit lalo siyang naguluhan, IR. President. Tawagin mo na lang akong L, sabi ni L. Okay. IR, medyo nalilito si Ye Fan kung ano ang itatawag sa kabilang partido, hindi ko pa rin maintindihan, madaling iwasan ang proposal nina Oleg at Frederick base sa iyong kakayahan. Bakit kailangan mong lumapit sa akin at kalagkarin ako sa tubig? Hindi naman sa kailangan mong pumunta para protektahan ka diba? May bakas ng guilt ang mga mata ni IR, I'm sorry, wala talaga akong maisip na ibang paraan. Mahabang kwento ito, at kasama dito ang Deity Magic Academy. Ano ang Deity Magic Academy? Nagtataka na tanong ni Mumumo. Naramdaman ni Ye Fan na hindi na kailangang itago ang mga bagay na ito sa mga babae, kaya sinabi niya, sumakay ka muna sa kotse at pag-usapan ito sa kalsada. Nang bumalik ang lahat sa sasakyan, wala si Songyang sa kanya, kaya napaupo siya kahit pumipisil. Saan tayo pupunta? Tanong ni Su Qingzhou. Si Ye Fan ang nagmaneho ng sasakyan at matigas na sinabi, nais kong dalhin ka sa Purgatory Island, ngunit hindi pa rin malinaw ang sitwasyon doon, natatakot ako na magkaroon ng aksidente sa kalsada. Tsaka wala si Yao Ying at Yun Yao, imposible silang lahat. Dalhin ito sa ibang bansa ng sabay-sabay, kaya pinakaligtas na manatili sa Huahai, ngunit, sa totoo lang, may isang lugar lamang sa Huahai na ligtas. Rehiyong militar ng Jiangnan. Nag-isip sandali si Ning Zimo at sinabing. Tumango si Ye Fan, oo, hahayaan ko si Lao Xi na ayusin ito, at sa parehong oras, ipaalam sa Dragon King ang tungkol sa bagay na ito. Bakit ipaalam sa Dragon King, magiging masyadong komplikado ba ito? Tanong ni Ning Zimo. Nang hindi hinihintay na magsalita si Ye Fan, sinabi ni Su Qingzhou, para lang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Ngayong gusto ng mga tao ng magnesium na makakuha ng ganoong uri ng potion formula, kung gayon ang Xia Kingdom ay tiyak na hindi papayag na mangyari ang ganoong bagay. Tama iyan, sabi ni Ye. Nakangiting sinabi ni Fan, akala ni General Robert na ang Dragon Soul at ako ay nagbabantay laban sa isa't isa, ngunit sa mundong ito, walang ganap na kaalyado at walang ganap na kaaway. Ang kalaban ng kalaban ay kaibigan. Ang tug of war sa pagitan ng mga lumang pinuno at ng Sacred Royal Court sa loob ng 2 taon ay nakasalalay sa pagkaladkad sa Dark Council sa tubig. Sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan muna nating kontrolin ang mga missile ng mga taga-magnesium. Gaano man kalakas ang ating mga mandirigma, hindi natin kayang panatilihin ang lahat sa isla. Ang isang missile na may sapat na timbang ay maaaring sirain ang isang isla. Ang ganoong bagay ay hindi dapat mangyari. Sa kasalukuyan, tanging ang hukbong dagat at mga missile ng estado ng Xia ang may kabisera upang hamanin ang estado ng magnesium. Pagkatapos ng lahat, si Yun Yao ay mula sa akses ng lupa. Ang maraming teknolohiya na naisip ko sa aking puso ay nagpapainggit sa mga tao ng magnesium. Tumango ang mga babae, ngunit medyo nag-alala si Wu Yeshu at nagsabi, Brother, kahit na ito ay maaaring mabawasan ang panganib at limitahan ang mga operasyong militar ng Magnesium Army sa pinakamaraming posible. Ngunit, may utang kang loob sa militar ng Xia Kingdom, at maaari nilang gamitin ito para makipag-ayos sa iyo sa hinaharap. Napabuntong hininga si Ye Fan, ang mga tao ay nasa mga ilog at lawa at hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili, pag-usapan muna natin ito, hindi ito maliit na isa-isang labanan, sa pagkakataong ito ay kaharap natin ang hukbo, o mas malalakas na mga kaaway. Sumimangot si Wu Ye at sinabing, hindi ba nandoon din si Prinsesa Air? Sa lakas at prestihiyo ng hangin, hindi mo ba kayang harapin ang mga barkong pandigma na iyon? I'm sorry. Umiling si Ayer at sinabing, kaya kung mabulok at sirain ang mga barkong pandigma na iyon, ngunit hindi nila ako bibigyan ng sapat na oras at espasyo.
Hindi alintana kung may hamarang sa akin, kahit na mabulok ko ang isang barkong pandigma, tatagal ito ng kahit ilang minuto, dahil ang mga halwang iyon ay orihinal, ang istruktura ay napakatatag at mahirap mabulok. Kapag nahanap na nila ito, maaari silang maglunsad ng mga missile ng direkta, at mapoprotektahan ko ang aking sarili, ngunit hindi ko mapigilan ang kanilang mga missiles mula sa pagpapaputok. Bukod, kung talagang nagkakahalaga ito ng bilyon-bilyong hukbong magnesio kung ang barkong pandigma ay nawasak, kung gayon ang puot na ito ay magtatapos. Napangiti si Yefan, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, walang makakagawa ng ganitong bagay, kung hindi, bubuo sila ng hukbo. Masasabi ko lang na ikaw at ako ay hindi sapat na malakas, na ginawang hindi ako ang Dharma King of the Doomsday, hindi ako isang epic powerhouse tulad ng Wuzhen. Kung tatayo talaga ako sa tuktok ng mundo, malamang hindi sila maglalakas loob na masaktan. Sinasabi mo pa rin sa akin kung bakit ang iyong kasal ay may kinalaman sa mahiwagang pagsasanay ng mga Diyos. Sumimangot si Ayer at sinabing, maaaring hindi mo akalain na, sa katunayan, na si Prince Frederick ay isa ring salamangkero. Ano? Hindi talaga inaasahan ni Yefan na ang prinsipe ng Principality of Liji ay may ganoong mahalagang pagkakakilanlan. Tumango si Ayer at sinabing, napakalakas niya. Sa isang royal exchange activity, nakilala niya ako, pero hindi niya ako inilantad, kaya magkaibigan pa rin kami noon. Baka hindi mo maintindihan na nasa royal family ako. Bagamat may mga magulang at kamag-anak ako, talagang nalulungkot ako. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na ako, kaya masarap talaga magkaroon ng taong nakakausap. Ito ay sa mga nakalipas na taon, bigla niyang sinabi sa akin si Frederick na gusto niyang sumama ako sa kanyang mentor, ang Dharma King Doomsday's Deity Magic Seminar. Si Dharma King Doom ay nagsanay ng maraming mga disipulo, at ang seminar mismo ay may maraming malalakas na tao, at ang kanilang mga disipulo ay napakalakas din, ngunit si Dharma King Doom ay tila napaka-optimistiko ko tungkol sa akin, at umaasa akong makakasama ako sa kanila. Ang ibig mong sabihin, ang dahilan kung bakit gustong pakasalan ka ni Frederick ay hindi isang simpleng royal marriage, pero sa totoo lang gusto kang i-recruit ng Doomsday Kingship. Biglang natauhan si Yefan. Si Frederick, sabi niya gusto niya ako, pero tinanggihan ko siya, at ayaw ko talagang sumali sa seminar. Kinagat ni Ayer ang kanyang labi at sinabing, natanggap ko ito mula kay Pangulong Maxim. Nang makapasa ako sa Power User Association, nangako ako sa matandang Pangulo na protektahan ang neutral na organisasyong ito. Kung sasali ako sa paghahari ng katapusan ng mundo, mikikialam ako sa kanilang pakikibaka sa mga sinaunang Diyos, na hindi ko gusto. At makakaapekto rin ito sa Power User Association. Maghintay. Nagtaka si Yefan, sinabi mo. Ang mga sinaunang Diyos. Ano iyon? Kakaibang tanong ni Ayer, Yefan, hindi mo ba alam? Hindi ba nabanggit ito sa iyo ng Dragon King? Hindi, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Sabihin ang pangalang ito, sabi ni Yefan. Medyo nagulat si Ayer, pero nagpaliwanag pa rin, actually, ang alam ko lang, kasi sa madaling sabi ni Frederick sa akin. Ang Deity Magic Seminar ay palaging may matandang kalaban, ang mga sinaunang angkan ng Xia Kingdom. Simula noon pagkatapos ng Doomsday King ang naging pinuno at pinalitan ang kanyang pangalan ng Doomsday Kingship, sa mga angkan ng Xia Kingdom, ang mga warrior god, na mga epic powerhouses, ay bumuo ng isang sinaunang Diyosa upang makipagkompetensya sa Doomsday Kingship. Sinasabi na bago ang paglitaw ng mga sinaunang Diyos, ang angkan ay maraming mga contradiction, at ito ay ang hitsura ng Diyos ng digmaan, na ginagawang ang mga malalakas na tao sa mga angkan na ito ay handang magkaisa. Nais ng Dharma King of Doom na sumama ako sa kanila, at sa huling pagsusuri, umaasa din ako na dadalhin ko ang mga superpower laban sa mga sinaunang Diyos. Kabanata 0826 Naglalaro ng Chess. 0826 Kailan? Narinig ito ni Yefan, nakaramdam siya ng pagpintig sa kanyang noo, at tumalon ang kanyang puso. Lumalabas na sa isang mas mataas na mundo na hindi niya alam, mayroon pa ring ganoong laro sa pagitan ng Eastern at Western powerhouses. Hindi katakataka na ang Doomsday King at ang Martial God, at iba pa, ay hindi gaanong gumalaw sa panahon ng banal na digmaan. Hindi katakataka na sina Sylvia at ang Black Emperor ay nag-aangkin na sila ay mga disipulo ng Doomsday King, at hindi pa nila nakita ang Doomsday King na dumating upang tulungan sila. Dahil, sa mata ng Doomsday King, si Sylvia ay marahil ay isang ordinaryong alagad lamang. Ang kailangan niyang harapin ay ang Diyos ng digmaan at angkan, at ang kanyang Yefan ay hindi sapat upang bigyang pansin ang Doomsday King. Parang, walang pakialam ang mga tao sa away ng mga langgam. Kung sino ang matalo at manalo, langgam ay langgam, at wala itong epekto sa mga tao. Bagamat sinabing hindi ganoon kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Yefan, halatang hindi nila naramdaman na banta sila. Maliban na lang kung talagang sinira niya ang mga matatandang pinuno noon, kung hindi, ang Dharma King of Doom ay malamang na talagang walang pakialam sa buhay ng isa o dalawang disipulo. Siyempre, posible rin na lihim na kinokontrol ng Doomsday King ang ilang bagay, ngunit posible rin na hindi siya tahasang humarap. Hindi nakakagulat.
Ang Dragon King ay nag-aalala tungkol sa akin sa pagsali sa Dharma King, kaya lumalabas na ang dalawang panig ay talagang naghaharap sa isa't isa. Tumango si Yefan. Napabuntong hininga si El, ayokong madamay sa alitan, ngunit nag-iisa ako at nag-iisa. Hindi alam ng aking ama at ina ang katotohanan ng lahat ng ito. Hindi nila maintindihan kung bakit ko tinatanggihan si Frederick, at kung sasabihin ko sa kanila na power user ako. Natatakot ako na ang buong Rued Ian royal family ay magulo, at malalagay din sila sa panganib. Ayokong pumasok ang mga kamag-anak ko sa underground world para makipag-away. Umaasa ako na maaaring talikuran ng Dharma Kingdom ang ideya na i-recruit ako, kaya ako pumunta sa iyo. Hindi napigilan ni Yefan ang pagtawa at pag-iyak, "Ayer, walang silbi na hanapin mo ako, sa tingin mo ba matatakot sa akin ang Dharma King of Doom? Alam ko na mahirap para sa iyo na makipagkompetensya sa Dharma King ng Doomsday, lalo pa ang kapangyarihan ng Doomsday King, ngunit ikaw lamang ang nakipaglaban sa mga disipulo ng Dharma King ng Doomsday, nakaligtas, at lumalaki pa rin bilang isang bagong puwersa. Kung isang araw sa hinaharap, Doomsday between the kingship and the ancient gods, mayroong isang panig na maaaring manalo sa huling tagumpay, kung gayon ikaw Lucifer, ang iyong impyerno ay magiging isang mahalagang bargaining chip. Kung nasaan ka, mas magiging dominante sila, kaya, ang tanging maaasahan ko ay ikaw. Si Ayer ay may bihirang seryosong ekspresyon. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, si Pangulong Ayer, ang marangal na Pangulo, ay ganito ang tingin sa akin. Medyo nambobola. Hindi ako nagbibiro sa iyo, Lucifer, masyado kang nakakasilaw ngayon, pinatay mo si Skeleton, natalo si Sylvia, pinatay si Orlando, at ngayon hinayaan mong umatras ang Ghost Captain. Ang iyong lakas ay sapat na upang maakit ang atensyon ng dalawang epic powerhouse, at mayroon kang malaking bilang ng mga tao sa buong mundo, na itinuturing ka bilang kanilang paniniwala. Ang sinumang partido na gustong makabisado ang mundo ay tiyak na hindi magnanais ng isang sirang ang mundo, kaya, ang susi ay mga tao. Napakaraming tao ang sumusuporta sa iyo, kung papatayin ka ng Dharma King of Doom, hindi maiiwasang magdulot ito ng kawalang kasiyahan sa maraming tao. Ang gusto niya ay puso ng mga tao, hindi ang mga taong ituturing siya bilang isang tyrant na sumisira sa mundo. Sabi ni El. Tumango si Yefan, mukhang. Ikaw at ako ay parehong taong walang mapupuntahan. Ayokong sumali sa alinman sa kanila, ngunit handa akong, kasama ka, nasubukan kong maaari kong tahakin ang isang ganap na naiibang landas, seryosong sabi ni Ayer. Ngumiti si Yefan, kung gayon, bakit hindi mo ipinaliwanag sa akin ng mas maaga? Gusto mo bang subukan kita? Paano ko malalaman kung kasama mo ang mga sinaunang Diyos? Paano ko malalaman kung ano ang iniisip mo? Balik tanong ni Ayer. Tama ang iniisip ni Yefan, hindi pamilyar ang dalawa sa isa't isa, at tiyak na natatakot si Ayer na pumili ng maling tao. Prinsesa, sa lahat ng paghahagis mo, patay na ako. Hindi ko alam kung ilang brain cells ang mayroon ako. Sinusubukan kong tukuyin ang pagkakaiba ng sinabi mo kung ano ang totoo at kung ano ang mali. Lumalabas na nililito mo ang aking mga mata. Napangiti si Yefan. Umiling-iling. Paumanhin ni El, ngayon sigurado akong hindi ka galing sa alinman sa kanila. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, at ang kanyang mga mata ay nag-iisip, pero medyo hindi ko pa rin maintindihan. Ano? Tanong ni El. Bumulong si Yefan, kung ang hari ng Doomsday o ang Diyos ng Digmaan, talagang kaakit-akit para sa mga karakter na tulad nila na makipagkompetensya para sa mundo. Ano ang ipinaglalaban nila? Para sa kapangyarihan? Para sa status? Para sa karangalan? O para saan, lahat ng? Nagkatinginan ng mga babae ng may pagkadismaya, at umiling si Ayer at sinabing, hindi ko rin alam, pero ang dalawang powerhouse na ito ay nag-aaway sa isa't isa sa daan-daang taon. Bro-in-law, ano ang kakaiba dito? Gaano man sila kalakas, tao pa rin sila. Ang mga pagnanasa ng tao ay walang hangganan, sabi ni Mumumo. Oo, tulad ni Sylvia, upang hanapin ang buhay na walang hanggan, siya ay naging isang tao at isang multo, sabi ni Wuye. Sa tingin ko ito ay maaaring dahil sa pagtugis ng mas mataas na paglilinang. Sabi ni Ning Zimo. Sumagot si Su Qingzhou, kung nakatuon ka lang sa iyong sariling pagsasanay para sa kapakanan ng iyong paglilinang, bakit kailangan mong bumuo ng sarili mong puwersa at lumaban? Tumango si Yefan, nagtataka rin ako tungkol dito. Sa lohikal na pagsasalita, dapat silang tumutok sa mga bagay na mas mataas ang antas, talagang kakaiba ang huminto sa pakikipaglaban ng ganito. Hindi pa namin naabot ang antas na iyon, at maaaring hindi namin maunawaan ang mga iniisip ng kanilang mga epic powerhouses. Ang magagawa namin ay huwag gamitin ang mga ito bilang mga pawn at kontrolin ang kanilang sariling kapalaran, sabi ni El. Napangiti si Yefan at bumulong-bulong sa kanyang puso, ang hindi paglalaro ng mga piraso ng chess. Masyadong boring iyon, pero gusto ko talagang makipaglaro sa kanila ng chess. Siyempre, hindi sasabihin ni Yefan ang mga ganoong salita, Ayer bagamat siya ay malakas, siya ay isang babae pagkatapos ng lahat, at ang kanyang puso ay hindi sapat na malakas. Sa madaling salita, maaaring hindi siya makapagbigay ng maraming lakas sa pakikipaglaban kapag talagang dumating siya sa larangan ng digmaan, kaya naman kailangang maghanap si Ayer ng isang kaalyado.
Matapos ang lahat ng pakikipag-chat, sa wakas ay nagmaneho ang kotse sa Jiangnan Military Region. Dahil matagal nang pumasa si Fan kay Xi Linyuan, agad na bumitaw ang gate ng military area nang makita niya ang plaka. Dumating si Teniente General Wang Zi ng Departamento ng Depensa ng Rehiyong Militar ng Jiangnan upang espesyal na tanggapin siya. Si Fan at Wang Zi ay magkakilala noon, kaya hindi na kailangang magsalita ng walang kaparirikon. Sa pamumuno ni Wang Zi, magkasama silang pumunta sa isang combat conference room. Isang araw na lang ang natitira, at ayaw nang maghintay pa ni Fan. Si Xi Linyuan ay nasa kabisera pa rin at hindi nakarating kaagad, ngunit sinabi ni Fan na may mahalagang bagay siyang dapat pag-usapan, kaya agad siyang nagsimula ng isang video conference. Matapos lumabas sa video ang ilang senior generals ng Dragon Soul, nalaman ni Fan na wala roon ang Dragon King. Saan nagpunta ang Dragon King? Tanong ni Fan. Sa kasamaang palad, umuwi ang Dragon King, ngunit padadalhan ko siya ng mensahe para sa mga tagubilin sa nilalaman ng pulong. Sinabi ni Xi Linyuan, "Boss, bakit ka kinakabahan?" Pagkatapos, napakaraming bagay ang nangyari, hindi itinago ni Xi Linyuan ang kanyang sa pagkakakilanlan ng impyerno, sinimulan niyang tawagan si Fan boss on the spot. Saglit na natigilan si Fan, bumalik ang Dragon King sa kanyang bayan, iyon ang pagbabalik sa pamilya Ye. Hindi ko alam kung may kinalaman ito kay Feng. Ngunit hindi rin niya pinansin ang episode na ito at sinabing, nagpadala si General Robert ng Magnesium Army ng mga tropa para palibutan ang Purgatory Island. Kabanata 0827 ang ating mga tao. 0827 ay sakay ng demotor na tren na patungo sa timog silangan ng Sia Country hanggang sa kanluran. Matatagpuan ito sa isang second-class na sabungan, at may halos kalahati ng mga pasahero sa loob nito. Mga inumin, merienda, tanghalian, may gusto ka ba? Itinulak ng flight attendant ang sasakyan at naglakad sa aisle. Isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong Amerikana ang nagtaas ng kamay, pumunta ka rito para sa pinakamurang tanghalian. 15 na ang nabili, ang pinakamurang ay 35, sabi ng flight attendant. 35. Sobrang mahal. Kumunot ang noo ng lalaki. Nasanay na ang flight attendant na marinig ang mga ganoong tanong, at nagtanong ng casual, gusto mo pa ba ito? Ang lalaki ay nag-alinlangan sandali, ngunit tumango, halika rito, mayroon ka bang anumang candy o kung ano? Mayroon akong tsokolate, $10, sabi ng flight attendant. Kumuha din tayo ng isa. Naglabas ang lalaki ng isang lumang itim na pitaka at naglabas ng isang piraso ng $50. Matapos mahanap ang pera, kinuha ang kahon ng tanghalian at isang piraso ng tsokolate, direktang iniabot ng lalaki ang piraso ng tsokolate sa gilid. Ito ay isang maliit na batang lalaki na nakatingin sa 7 o 8 taong gulang, na may malaking ulo, at nakaupo sa tabi niya ay parang lola ng isang batang lalaki, isang mataba na nasa katanghaliang gulang na babae. "Tara, binigay ni Tito sa iyo," nakangiting sabi ng medyo may edad na. Masayang kinuha ng batang lalaki ang tsokolate at hihiwalay na sana ito at kakainin. Nang makita ito ng lola, dali-dali siyang sumigaw, "Aray, nakakahiya ka kuya, ang batang ito talaga." Salamat tito, sabi ng bata. "Hehe, ayos lang, it's fate to meet, this child is very good." At hindi siya umiiyak o nanggugulo sa sasakyan, nakangiting sabi ng medyo may edad na. Buong pagmamalaking hinaplos ni lola ang ulo ng bata at sinabing, "Oo, ang bait ko simula pa noong bata ako, ngunit ang kanyang mga magulang ay parehong nagtatrabaho sa Huahay. Kung wala akong oras upang kunin siya, ibabalik ko siya sa kanyang bayan upang manirahan ng ilang buwan." Oh, hindi madali para sa mga kabataan at mga bata ngayon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may emosyong sinabi. Napabuntong hininga si lola, "Oo, kumusta ka kuya? Nasa business trip ka ba?" Ngumiti ang lalaki, "Hindi, bumalik ka sa iyong bayan." "Oh, taga Yunxing ka rin." "Hindi. Kailangan kong pumunta hanggang sa Kunlun. Lilipat ako pagdating ko doon," nakangiting sabi ng lalaki. "Ouch, ang layo naman yan, at hindi madaling bumalik." Bulalas ni lola. Tumango ang lalaki, "Hindi ako madalas bumabalik, ilang taon na, hehe." "Tignan mo, na-delay ko na ang pagkain mo, kainin mo habang mainit," nahihiyang sabi ng lola. Napangiti ang medyo may edad na at bubuksan na sana ang takip ng lunchbox nang may tumawag sa kanyang cellphone. Matapos kunin ng lalaki ang telepono, kinuha niya ito at tinanong, "Ano ang problema?" Ilang segundo lang ay nagsalubong ang kilay ng lalaki, seryoso ang mukha at nanlamig din ang ugali. Pakiramdam ng lola at bata sa gilid ay biglang nagbago ang pagkatao ng nasa middle-aged na lalaki. Ang bait-bait niya ngayon lang, pero ngayon ang hirap makipag-close. Pagkatapos huminga ng malalim, same time na sinabi ng lalaki, "Ano ang ibig mong sabihin kay Fan?" "Ibig sabihin, pigilin natin ang Magnesium Army, at siya na lang ang magsusolve ng iba." "Well, naiintindihan ko." Agad na umorder para lubos na suportahan si Fan. "Dapat nating gawin ang lahat para protektahan siya at ang kanyang mga tao. Kung ang pinuno ay may anumang pagdududa, mangyaring tawagan ako ng direkta." "Humph.
Walang alinlangan, sooner or later, magiging sarili nating mga tao siya, tulungan ang sarili nating mga tao, kung ano ang dapat pag-alinlangan. Huwag nang magtanong, pumunta ka na lang at umorder. Pagkababa ng telepono ay bahagyang umangat ang sulok ng bibig ng lalaki, at ipinagpatuloy niya ang pagbukas ng lunchbox at kinain ito. Niyakap ng lola sa tabi niya ang batang lalaki at maingat na nagtanong, "Kuya, ikaw, anong ginagawa mo?" Tumalikod ang lalaki at magiliw na ngumiti, "I'm sorry, tinatakot kita. Isa akong sundalo." "Nako, no wonder, hehe. Okay lang, makakain mo na," nauunawaan na tumango si lola. Sa airport ng Navy ng Hua, isang grupo ng mga opisyal, si Su Qingzu at iba pang kababaihan ang nanood ng isang eroplano na umalis sa paliparan at lumipad sa kalangitan. "Ate, napakaganda ng mukha ng bayaw, ang aming militar ay talagang sumang-ayon sa kanyang kahilingan," sabi ni Mumumo. "Oo, naisip ko na magtatagal ang pakikipagtalo at pakikipag-ayos ng maraming kondisyon, ngunit upang sumang-ayon sa kahilingan ni Brother Yefan ng walang kondisyon, hindi lamang upang magpadala ng mga tropa upang suportahan at i-pressure ang hukbong Magnesio, kundi pati na rin upang ipadala siya at si Princess Air. Naging maayos ito," sabi ni Du Yuner. Nag-isip si Su Qingzu, walang pag-ibig sa harap ng bansa, tanging mga interes. Siguradong may mali. Ngunit hindi natin ito nakita. Sa oras na ito, si General Wang Zi na nasa tabi niya ay nakangiting lumapit at sinabing, "Mga babae, nagayos na ako ng isang lugar na pansamantalang matutuluyan, maaari kayong sumama sa akin. Alam ko na si Miss Su at Miss Ning ay parehong mayaman at marangal na tao. Umaasa ako na ang mga kondisyon ng ating Jiangnan Military Region ay hindi magugustuhan ninyong dalawa. Kung gayon, nais kong pasalamatan ka, General Wang, sa pagbibigay ng ligtas na kapaligirang ito," sabi ni Ning Zimo. Nagmamadaling iwinagayway ni Wang Zi ang kanyang kamay at sinabing hindi siya ng ahas, "Dahil gusto ng Dragon King na magtulungan tayo ng buo, dapat nating gawin ang lahat. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, banggitin mo lang ito sa akin." Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Su Qingzu na magtanong, "General Wang, hindi ba babalik ang Dragon King sa kanyang bayan?" "Haha, babalik siya sa kanyang bayan, ngunit kailangan niyang humingi sa kanya ng mga tagubilin. Kung titango ang Dragon King sa kanyang ulo, ang mga pinuno ay karaniwang sasang-ayon sa ganitong uri ng bagay." "Shu," sabi ni Wang Zi. Si Su Qingzu ay nagpakawala ng, "Oh," na may pag-aalalang tingin sa kanyang mga mata, na tahimik siya. Kasabay nito, nasa eroplano siya. Matapos makapasok sa stratosphere at naging matatag ang eroplano, tumingin si Air kay Yefan na nakaupo sa tapat, at nakita ang mukha ng lalaki na malalim na nag-iisip, at sinabing, "Sa tingin mo ba ay may mali dito?" Tumango si Yefan at kumunot ang noo, "Ang bagay na ito. Masyadong kakaiba. Sa palagay ko ay maaari kang mag-isip ng labis. Sa iyong lakas, iyong kapangyarihan at impluensya, tiyak na gustong i-recruit ka ni Siaguo. Sa pagkakataong ito ay tinutulungan ka nila, kaya sa palagay ko gusto nilang samantalahin ang pagkakataong mapagtagumpayan ka." Air say. Ngumiti si Yefan, masyado kang simple, kung gusto nila akong mapagtagumpayan, dapat makipag-ayos sila sa akin, o dapat gumawa sila ng mahirap na desisyon. Sapagkat, kung nararamdaman ko lang ang ganitong uri ng tulong ay bihira at mahalaga, at lalo akong nagpapasalamat. Hindi ako naniniwala na hindi ito maiintindihan ng mga pinunong ito. Sa pagkakataong ito, halos agad nilang naipasa ang aking kahilingan at lubos na nakipagtulungan sa akin. Ang degree ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Parang, nakilala nila ako at hanggang dito na lang sila, at hinding-hindi ko sila ipagkakanulo sa hinaharap. Galing ka sa siya, hindi ba dapat tulungan kanila? Ay kakaiba. Pero kailangan mong maging malinaw, ako lang ang taga-Siya Kingdom. Ang mga kapatid ko ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo, at ang aking mga nasasakupan ay higit pa. Kahit na ang lokasyon ng Purgatory Island ay hindi kalabisan upang sabihin na ito ay nasa tubig na kontrolado ng Magnesium Kingdom. Ang pagpapadala ng mga tropa para tumulong tulad nito ay parang pakikipaglaban para sa teritoryo kasama ng hukbong dagat ng Magnesium Kingdom. Para sa akin, masyadong mapagpasyahan si Siaguo at gumawa ng napakalaking desisyon, na parabang ang negosyo ko ay sariling negosyo ni Siaguo. Hindi ko maintindihan. Hinawakan ni Yefan ang kanyang noo sa pagkabalisa. Kabanata 0828. 0828. Pagkatapos niyang pakinggan si Ir, habang iniisip niya ito, mas naging kakaiba ito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. "Kalimutan mo na, nagmamadali talaga ako sa pagkakataong ito. Ito ang pinakamagandang resulta kung matagumpay mong hayaan ang militar ng estado ng Siya na pigilin ang Magnesium Army. Kung gayon, tayo na ang bahala," sabi ni Yefan. Sinabi ni Ir, "Huwag kang mag-alala, Yefan, susubukan kong tulungan kang ipagtanggol laban sa mga kaaway na iyon. Bagamat wala akong gaanong karanasan sa pakikipaglaban, okay lang sa akin na ipagtanggol at protektahan ang mga tao." Umiling si Yefan, hindi mo kailangang pumunta sa Purgatory Island, sana dumiretso ka sa mainland ng Magnesium." "Ano?" Hindi inaasahang sinabi ni Ir, naisip niya na hiniling siya ni Yefan na sumama sa kanya upang patayin ang kaaway.
Ipinaliwanag ni Yefan, ang pinakamahirap na bagay para sa akin na maunawaan ang tungkol sa insidenteng ito ay wala akong natanggap na balita. Tahimik na kinuha ng kabilang partido si Runida bilang hostage at nagpadala ng mga tropa upang kabkuban ang Purgatory Island. Imposible umano ang ganitong sitwasyon na ikalat ng ating kalabaw ang intelligence network sa buong mundo. Ang tanging paliwanag ay mayroong isang mas makapangyarihang organisasyon ng panektik na nagbigay ng aming Buffalo Network sa Magnesium Army at direktang umiwas sa sitwasyon. Binuksan namin ang eyeliner namin. At naisip ko ito, ang buong mundo ay maaaring gumawa ng tulad ng isang mahigpit na pagtagas na organisasyon ng katalinuhan. Mayroon lamang. Heaven's Eye. Napaisip naman agad si Air. Matalim ang mga mata ni Yefan at dumilat siya. Oo, akala ni Zhuge Tianming ay nagtatago siya ng mabuti, ngunit ang walang putol na labanan ay naglantad sa kanyang anyo. Napakadilim ng scholar na ito. Ghost Valley, bakit gusto ng Celestial Master na maging kaaway mo? May sama ba siya sa iyo? Kakaibang tanong ni Air. Umiling si Yefan, wala akong laban sa akin, ngunit ang aking asawa ay tinag sa kanyang mga mata, isang tinag sa kanyang laman, kaya't kailangan ko munang palayasin ako, para madali niyang ma-take ang aking asawa. Ate Sue, bakit? Lalong naguluhan si Air. Ito ay isang mahabang kwento, pag-usapan natin ito mamaya, hindi ko maipaliwanag ito kaagad, ngumiti si Yefan. Kung gayon, bakit mo ako pinayagang pumunta sa mainland? Tanong ni Air. Ngumiti si Yefan, sa ilalim ng pagbabantay ng langit, walang gaanong tao ang maaaring kumilos ng tahimik, at tiyak na isa ka sa kanila. Sana ay may magawa ka para sa akin na maaaring hindi ko magawa. Matatagpuan malapit sa isang dagat na aktibong bulkan sa karagatang Pasipiko, mayroong ilang maliliit na isla na hindi makikita sa mapa ng mundo. Ilang araw na ang nakalipas, ang mga maliliit na isla ay nakaayos sa hugis kalahating buwan, at maraming barko ang nakadaong sa lok sa gitna. Ang pag-asa sa ilang lupain na nabuo ng mga pagsabog ng bulkan, ang mga islang ito ay maaaring magtanim ng maraming pananim, na bumubuo ng isang banal na bilog ng pagsasarili sa mga isla. Mayroong iba't ibang mga bahay sa isla, kabilang ang mga kahoy na bahay, mga bahay na bato, at sa pangunahing isla sa gitna, mayroong isang maliit na bayan ng palengke na gawa sa mga blok ng bato. Sa gitna ng pamilihang bayan, mayroong 3 palapag na kastilyo. Bagaman ito ay limitado ng lugar, ang kastilyo ay sumasakop sa isang maliit na lugar, ngunit ito ay mahusay na binuo at marilag. Ang isla ay parang tagsibol sa buong taon, tulad ng ilang mga perlas sa asol na dagat. Ngunit sa isang tahimik at magandang lugar ng dagat, sa oras na ito, ang hangin ay nanginginig, at higit sa 100 barkong pandigma tulad ng mga muog na bakal ang direktang hamarang sa mga islang ito. Sa isa sa mga barkong pinamumunuan, sa punong tanggapan ng cabin, ilang pangunahing miyembro ng operasyon ang tinatalakay ang sitwasyon sa isang seryosong kapaligiran. Nagkamali ba ng gamot ang militar ng Sia Kingdom? Paanong napakadaling sumang-ayon na tulungan si Lucifer? Hindi ba nila alam na ang taong ito ay isang imposibleng mabangis na kabayo na mapaamo? Arkanghel, isang serapi na nakasuot ng pilakabo na baluti, si Michael. Si General Robert, na nakasuot ng uniforme ng militar, ay humawak ng tubo at hamihip ng usok, at nag-isip, gaano man hinikayat ni Lucifer ang militar ng Siaguo, ngunit dahil kahit ang Pangulo ay nag-utos na walang aksyong militar ang pinapayagan. Kung gayon, dapat nating bawiin ang ating mga tropa. General, ito ang gulugod ng iyong Magnesium Army. Sa sandaling na pressure ka ng hukbo ng Siaguo, umatras ka. Ngumisi si Robert, Queen White, isa akong sundalo. Ang pagprotekta sa aking pamilya at pagpapatibay ng bansa ang aking pangunahing layunin. Ngayong taon, pinirmahan ni Siaguo ang isang malaking bilang ng mga kasunduan sa kalakalan sa amin, kabilang ang hindi pa nagagawang pag-import ng aming karne ng baka. Tama lang ang relasyon. Ngayon, sa oras na ito, hiniling mo sa akin na lumaban sa militar ng estado ng Sia. Hindi na kailangang sabihin sa akin ng Pangulo, ang mga kongresista at magsasaka lang mula sa iba't ibang panig ng bansa ang makapagpapatalsik sa akin sa pwesto. Hindi ko inaasahan na ang marangal na Admiral Robert, natatakot pa rin ako sa mga pangungusap na ito, naiinis na sabi ni Sylvia. Kumuha ng sigarilyo si Robert at sinabing, nag-iisa ako, ano ba? Kung lalaban tayo sa isang Lucifer, ito ay isang malaking sugal. Ang mga missile, kabilang ang daan-daang nuclear warheads, ay maaaring tumama sa mainland ng ating bansa. Kapag nailunsad na ang kanilang mga missile at pumasok sa atmosfera, mayroon pa bang paraan kayong mga matandang pinuno at Holy Royal Court para tulungan kaming barilin sila? Kinagat ni Sylvia ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi talaga maglulunsad ng mga missile si Siaguo, isang Lucifer lang, hindi talaga nila lalabanan ang iyong Magnesium Army para sa kanya. You dare not dare. Kapag nalaman ni Siaguo, noong pagkatapos nilang maglabas ng notice, nagpaputok pa rin kami ng mga missile, at malamang na napagpasyahan nila na ang aming mga missiles ay pinaputok sa kanila. Sa sandaling pumasok sila sa mentality ng digmaan, ang Sia Kingdom ay magsasagawa ng walang pinipiling mga welga, hindi lamang laban sa atin, kundi laban din sa atin. Posibleng direktang pag-atake din sa ating mga kaalyado.
Walang sino man ang maaaring panuurin ang mga missiles na bumagsak sa kanilang mga ulo bago pinindot ang nuclear button, dahil walang sino man ang kayang bayaran ang isang round ng pambobomba. Ang White Queen, ang aming pangunahing target, ito ay upang makuha ang panggamot na formula. Upang makuha ang formula, maaari tayong pumili ng higit sa isang paraan. Ang pagsira sa impyerno, nagkataon, ay hindi ang ating pangunahing layunin, at tiyak na wala tayo rito para sirain ang mundo. Kung ipagpipilitan mo kaming huwag bawiin ang aming mga tropa at magpakita ng pabor, maaari naming iparada ang armada dito, ngunit hinding-hindi kami magpapaputok ng anumang missiles, kahit isang baril ng hukbong dagat. Pagkatapos makinig sa Roberts, salita, Sylvia at Michael parehong tumingin lubhang pangit. Sa sandaling ito, isang kagamitan sa komunikasyon na dala ng tenga ni Sylvia ang bumukas ng ilaw. Narinig ni Sylvia ang isang boses pagkatapos, sumimangot siya at sinabing, hindi, umalis si Lucifer sa Sia Kingdom mahigit isang oras na ang nakalipas, at kasama niya, ang presidente ng Power User Association, AIR, ay tiyak na pumunta rito. Intelligence. Nakasimangot na tanong ni Michael. Tumango si Sylvia, hindi ko ine-expect na magsasama sina El at Lucifer. Kung makarating silang lahat sa Purgatory Island, natatakot ako na mahirapan itong mapunta. Kung gayon ano pang hinihintay mo? Dahil hindi sila dumating, diretsyong sunggaban si Sally kung ganoon, hindi rin tayo matutulungan ni Lucifer. Seryosong sabi ni Michael. Humajijek si Sylvia, Arkanghel Michael, tila sa susunod na halalan ng hari ng korte ng hari, ipinaglalaban mo rin ito. Wala akong pakialam, pero hindi namamatay si Lucifer, at hindi na aalis ng impyerno, malaking problema ito para sa ating royal court. Hindi nabawasan ang sama ng loob niya sa amin. Kung hindi natin sasamantalahin ang oras na ito para makipagsanib puwersa sa dalawang S-class na organisasyon mo para maalis siya ng magkasama, naghihintay pa ba tayo na guluhin niya tayo sa hinaharap? Ngumuso si Michael. Hinahangaan ko lang ang Arkanghel para sa iyong pagiging hindi makasarili. Well, anyway, hawak natin ang mapa ng defense deployment ng Purgatory Island na ibinigay ng Heavenly Eyes. Ngayon, kung hindi ito matagumpay, tayo ay magiging mabait. Tumalikod si Sylvia at lumabas ng conference room, General Robert, pagsisisihan mo ang iyong pinili. Ang tagumpay ngayong araw ay mapupunta tayong lahat. Mga tip sa Kabanata 0829. 0829. Sa ilalim ng bughaw na kalangitan, ang mga alon ay patuloy na humahampas sa mga bahura sa paligid ng mga pulo ng purgatorio. Ilang landing ship ang sumakay sa hangin at alon at lumapit sa isang dalampasigan. Sa mga barkong ito, ipinakita ang mga banner ng Old Dominators at ng Sacred Royal Court, na nagpapahiwatig na ang mga barkong ito ay mga barko ng dalawang pangunahing puwersa, at ang Magnesium Army ay umatras mula sa labanang ito. Sa gitna ng pangunahing isla, sa tuktok ng marilag na tore ng kastilyo, tahimik na pinagmamasdan ng isang babae ang paparating na mga barko sa di kalayuan. Siya ay may kakaibang mahaba, puti at pilak na buhok na nakalaylay hanggang baywang ng walang anumang pagkakaiba-iba. Ang balat ay parang isang maliwanag na buwan na nagliliwanag. Sa maselang mukha, maliwanag na mga mata tulad ng taglagas na tubig, isang mataas na ilong at isang matulis na baba, ang mga linya ay tila kat-anji tanging mga ukit na batong jade, walang kamali-mali. Sa isang matangkad na figure na 1.7 metro, kahit na sa isang hindi mapagpanggap na kulay abong slim na damit, ramdam mo ang kanyang kaaya-aya at gumagalaw. Ang mukha ng isang anghel at ang anyo ng isang demonyo ay tila mga adjectives na inihanda para sa isang babae sa pamamagitan ng likas na katangian. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang nakatayo doon, mahirap itago ang walang katulad at malayang estilo at ugali. Hayaan ang mga tao na huwag maglakas loob na lapitan, pabayaan ang masaktan. Darating na sila. Bakas ang lamig sa magandang brown na mata ng babae. Lumingon siya at tumingin sa mga taong nakaupo sa isang round table sa likod niya. Ang Magnesium Army ay hindi lumahok sa operasyon. Mukhang, ang aking hari ay matagumpay na nakahanap ng paraan upang mapigil ang Magnesium Army. Susunod, magkakaroon ng digmaan sa underground world. Si Leviathan, na nag-renew ng kanyang balbas, ay tumayo, kinuha ang isang marine telescope, sumulyap ng mabuti, at pinagalitan, okay. Damgang of Gods, halika upang labanan muli kami. Sally, ang ating the fortifications ay hindi magugupo, hanggat hindi bumababa ang mga missile ng Magnesium Army, siguradong matatalo natin sila. Ang babaeng ito na may mahabang puti at pilak na buhok na mukhang walang malasakit ay ang dakilang housekeeper ng Purgatory Island, si Sally Ye, na namamahala sa Inferno Intelligence Network. Nang marinig ang mga salita ni Leviathan, sinabi ni Sally Ye, ang kabilang partido ay naghigpit ng maaga sa pandaigdigang network ng intelligence ng Buffalo, at maging ang mga mersenaryo ng Bahamut sa iba't ibang larangan ng digmaan ay naharang ng iba't ibang mga emerhensya. Pagkilos. Sa pagkakataong ito, dumating sila ng maayos. Ang tanging bagay na makapaghihigpit sa atin sa ganitong paraan ay ang Sky Eye. Kung ang Sky Eye ay nakikialam, kung gayon ang aming mga kuta ay kilala na sa kabilang panig. Pinigilan nila ang mga ito at nagdusa ng matinding pinsala. Si Zhuge Tianming, ang mabahong iskolar na iyon, ay talagang tumulong kina Sylvia at Michael. Hindi naman tayo nahirapan sa kanila sa Holy War, di ba?
Natatakot ako na may isang espesyal na dahilan, ngunit hindi namin alam ito. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay upang makahanap ng isang paraan upang manatili ang boss dito bago bumalik sa Purgatory Island. Matigas na sabi ni Azazel. Kailangan mo pa bang mag-isip? Simulan ng mga kuta at direktang labanan ang mga ito. Sigaw ni Leviathan. Si Asmodeus, na nakasuot ng hooded coat, ay itinaas ang kanyang mga talukap at sinabing, ang dalawang maalamat na powerhouse, ang White Queen at Seraph, ay nagsanib puwersa sa pagkakataong ito, maliban sa boss. Sino ang makakapigil sa isang head-to-head confrontation? Bagamat pareho tayong buhay at kamatayan ay matagal nang lumipas, ngunit tayo ay patay na, ang mga bata na nakakulong sa isla, at ang mga kapatid na naninirahan sa pag-iisa kasama natin, ang kanilang mga pamilya. Sino ang magpoprotekta sa kanila? Nagmamadali si Leviathan, ngunit hindi siya nakaimik. Halika, ito. Ano ang tungkol sa kanya? Kung nandito lang si Murphy. Sa mga ganitong pagkakataon noon, kapag wala ang amo, siya ang nagdesisyon. Hinawakan ni Mama ng likod ng kanyang ulo at nag-aalalang sinabi. Si Murphy ay nasa Dragon Soul, paano siya makakarating, at ngayon, anumang komunikasyon ay maaaring ma-eavesdrop ng Sky Eye. Sabi ni Azazel. Biglang sinabi ni Sally sa oras na ito, Murphy. Mayroon siyang magandang bag. Ang iba pang mga demonyo ay hindi maiwasang tumingin sa kanya, at si Azazel ay nagtanong, ano ang ibig mong sabihin, si Murphy ay may iba pang mga pagsasaayos. Tumango si Sally, at inilabas ang isang itim na leather bag mula sa isang maliit na leather bag sa kanyang baywang. Hit ng pagbuberda. Nang matapos na i-set up ni Murphy ang mga fortification sa isla, bago bumalik sa Sia Kingdom, sinabi niya sa akin na ang mga fortification dito ay hindi magiging problema upang harapin ang anumang S-level na organisasyon. Mayroon lamang dalawang sitwasyon na mahirap gawin. Una ay kapag ang isang malaking hukbo ay nalupig at inatake ng isang regular na hukbo. Ang pangalawa, ay binabantayan ng mga mata ng langit. Sinabi niya na ang tanging paraan para sa pag-atake ng regular na hukbo ay ang pagtakas, dahil ang lakas ng harap na paghaharap ay magkaiba. Ngunit kung isang araw sa hinaharap, ang mga mata ng langit ay maging kalaban natin, hayaan mo lang akong buksan ang kit, baka maantala ng plano sa loob ang oras at mailigtas ang ating mga buhay, mahinang sabi ni Sally. Hoy! Damn Murphy, masyado kang maalalahanin. Kung gayon, Sally, mangyaring buksan ito. Gulat na bulalas ni Leviathan. Tumango si Sally. Matapos buksan ang kit, nakita niya na mayroong isang piraso ng balat ng tupa sa loob nito. Malinaw na ito ay upang maiwasan ang pagpasok ng amag sa tubig, at espesyal na naitala niya ito sa balat. Matapos basahin ang teksto sa itaas, isang masalimuot na kulay ang kumislap sa mga mata ni Sally. Ano ang nakasulat dito? Tingnan ko. Nagmamadaling lumapit si Mammon para tingnan ito. Ngunit ang kamay ni Sally ay biglang pumutok sa isang itim na lilang apoy, at sa sandaling ang kakaibang apoy ay nag-apoy, ang kit at ang balat ay nasunog hanggang sa mabulok. Ay! Natigilan si Mammon, Sally. Anong ginagawa mo? Sinabi ni Sally. Sabi ni Murphy, ako lang ang makakabasa ng nilalaman sa itaas, pagkatapos basahin ito, natural na masisira ako. Ang mabahong Murphy na ito ay palaging nagsasalita tungkol dito, sabi ni Leviathan na hindi nasisiyahan. Mukhang nag-isip sina Asmodeus at Azazel. Nilingon ni Sally ang barkong papalapag na, at sinabing, sumunod kayong lahat sa mga tagubilin ko, huwag magtanong kung bakit, wala akong oras para magpaliwanag. Sa tabi ng dagat, itinaas ng Seraph Michael ang espada ng panunumpa sa kanyang kamay, nakasuot ng platinum armor, at malakas na naglabas ng deklarasyon bago ang digmaan sa daan-daang kabalyero ng Royal Court, ang maluwalhating mandirigma ng Holy Knights ng Royal Court. Inferno Thief Leader. Pinaslang ni Lucifer ang Arkanghel Gabriel, kinuha ang kanyang mga kamay sa kahaliling santong anghel, nilapastangan ang aking banal na espiritu, at nagkaroon ng mortal na puot sa ating Royal Court. Noon, kami ay nag-aalala tungkol sa digmaan at sa mga tao, at para sa awan ng banal na espiritu, pinabayaan namin sila. Ngunit ngayon, ako, si Michael, ay magsusuot ng sandata sa labanan at dadalhin kayong lahat upang patayin ang mga karumal-dumal na demonyong ito. Kasama natin ang Espiritu Santo. Ang isang pangkat ng mga banal na kabalyero ay napuno ng matuwid na galit, itinaas ang kanilang mga espada at sibat ng mataas, sumigaw ng mga slogan. Ang White Queen na si Sylvia, na nasa gilid, kasama ang isang grupo ng mga matatandang pinuno sa iba't ibang damit, ay hindi nagsasalita ng ganoon. Makinig, ang layunin natin ay mahuli ng buhay si Sally. Ang iba, lalaki man, babae, o bata, ay tao o multo, papatayin sila kapag nakita nila sila, malamig na utos ni Sylvia. Gulo magpakailanman. Tumango ang isang cadre at nagutos. Matapos magkatinginan sina Sylvia at Michael ay nanguna sila at mabilis na tumakbo patungo sa palengke sa gitna ng isla. Kabanata 0830 Awit ng Tagsibol. 0830. Kahit na ang dalawa ay maalamat na powerhouse, hindi mahirap mag-isip ng mas mabilis, ngunit mayroong isang malaking bilang ng mga tao sa islang ito, at mayroon ding maraming mga master. Kaya't upang maging ligtas, mas handa silang magdahan-dahan, hakbang-hakbang,
at kumilos kasama ang isang grupo ng kanilang sariling mga subordinate. Sa kritikal na sandali, hanggat may kumokontrol sa eksena para sa kanila, inaani lang nila ang mga ulo. Ayon sa impormasyon ng Sky Eye, ang stone-built passage sa harap ay may mga nakatagong compartment sa tabi nito. Sa pagdaan doon, ang nasusunog na gas ay ilalabas mula sa magkabilang panig, at ito ay direktang sisindi at magpapasabog, na lubhang nakamamatay, kaya magsisimula tayo sa go-around. Sabi ni Sylvia. Tumango si Michael, nakalalampas kami mula sa kaliwa, ikaw mula sa kanan. Arkanghel, kung makatagpo ka ng isang kaaway, lumaban ng konserbatibo, huwag maghabol ng malalim, paalala ni Sylvia. Ang mga elite ng Bahamut at Buffalo ay lahat ay naharang sa 108,000 milya ang layo, at ang mga taong pinakikilos ng mga mata ng langit ay limitado sa kamatayan. Wala ang mga kampa ng mga demonyong ito, walang dapat ikatakot, kung nasa isla ang mga taong nakakilala sa atin, natatakot ako na mauna lang silang makatakas. Si Sally Ye ay Nagel inang ng grupo ng mga Nether Guard, na lahat ay hybrid na produkto ng mga tao at maitim na nilalang. Bagamat lahat sila ay pangit na halimaw, maaari rin silang manakit ng mga tao, kaya mag-ingat. Mas mabuti, sabi ni Sylvia. Ikanaway ni Michael ang kanyang mahabang espada, ang ating banal na korte ng hari, ang buong panahong trabaho ay patayin ang mga halimaw na ito sa dilim. Pagkasabi niyon, si Michael ang nanguna at nagmamadaling lumabas. Nang makita ito ni Sylvia, hindi na siya nagsalita, iwinagayway ang kanyang kamay, at umakyat sa bundok mula sa kabilang panig. Ang mga subordinate na dinala ng dalawa ay pawang mga elite na sundalo, at ang kanilang cultivation base ay pawang magagaling, at lahat sila ay magaling umakyat ng mga bundok at bundok. Biglang umiwas ang dalawang grupo ng mga tao sa madaling daan, pumasok sa kakahuyan, at naglakad sa masungit na daan sa bundok sa magkabilang gilid. Matapos madaanan ang lugar na ito, may market town sa unahan. Ang lahat ng uri ng mga bahay na bato at ilang mga bahay na gawa sa kahoy, na itinayo gamit ang lupain, ay may iba't ibang kulay, na nagpapakita ng magandang larawan ng isla. Pagkatapos makipagkita, sumimangot si Michael at sinabing, bakit walang tao sa islang ito? Wala ba silang planong tumakas? Medyo natarante rin si Sylvia, at sinabing, ayon sa impormasyon mula sa mga mata ng langit, sila ay nasa kanlurang bahagi at may dalawang ruta ng emergency na pagtakas sa hilagang bahagi, ngunit ang mga taong ipinadala namin upang manood ay walang nakitang anumang senyales ng paglikas. Mananatili ba sila sa isla at lalabanan tayo hanggang kamatayan? Tanong ni Michael. Kaya naghahanap sila ng dead end. Ngumisi si Sylvia, napalibot ang mga barko natin sa dagat na ito, tumakas man o hindi, may dead end. Pagkasabi nito, itinuro ni Sylvia ang bayan ng palengke sa harap at sinabing, ayan, may matataas na pampasabog na nakabaon sa gitna at ilalim ng kalsada sa kaliwa. Kung lalakarin natin ang daan sa kanan, ayos lang tayo. Ngumiti si Michael at sinabi, ang mga demonyong ito ay talagang handang maglibing ng mga pampasabog sa ilalim ng kanilang sariling pugad. Hindi gaanong nagsalita si Sylvia, at kasama ang sarili niyang mga tao, dirdiretsong pumasok mula sa isang kalye sa kanan. Ang dalawang grupo ng mga tao ay sumugod sa kalye, ngunit wala silang nakitang sinumang lumabas para pigilan sila. Kakaiba, hindi ka makahinga, sumuko ba sila? Kumunot ang noo ni Michael, kasama ang cultivation base nila ni Sylvia, makatwira na siya ang unang makakatuklas ng kalaban. Kakaiba rin ang naramdaman ni Sylvia, ayon sa impormasyon ng tiyan niyan, may mga sandata na nakatago sa ilalim ng panday sa harap, dapat may mga taong tumatambangan, mula sa magkabilang panig. Wala namang tao, may problema kaya sa impormasyon ni tiyan niyan. Nagdududang sabi ni Michael. Umiling si Sylvia, nakakatwiran na walang pagkakamali. Siguro sinadya. Si Zhuge Tianming ay mula sa Xia Kingdom, at ang tiyan niyan ay isa ring organisasyon ng Xia Kingdom. Ito ay may parehong pinagmulan tulad ni Lucifer. Hindi kaya nakipagsabuatan sila ng palihim at talagang naakit tayo sa isla. Hula ni Michael. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Sylvia, baka naglalaro sila, tingnan natin ng mabuti, at sa harap ay ang headquarters ng Inferno, tiyak na may tao sa kastilyong iyon. Nang dumaan ang grupo sa isang flower bed, biglang sumabog ang isang estatwa ng sirena sa gitna ng flower bed. Boom! Sa sandaling sumabog ang eskultura, isang malaking halaga ng alikabok ang kumalat. Lahat ng swerte kung kalabanan. Ito ay may lason na pulbus. Binuksan ni na Michael at Sylvia ang mga shield ng aura at magic halos kaagad, ngunit ang ilan sa mga taong dinala nila ay hindi sumunod, at sila ay nahawahan ng mga alikabok na ito. Biglang, ang mga taong ito ay nagsimulang magkaroon ng mga lokal na ulcer, ang mga lason ay mabilis na kumalat sa kanilang mga katawan, at sila ay nahulog sa lupa sa matinding sakit. Anong sitwasyon? Sylvia, hindi mo ba sinabi sa amin ang lahat ng mga bitag? Galit na galit si Michael, at mabilis na tumakbo palabas ng maalikabok na lugar kasama ang sarili niyang mga tao. Dahil walang nangyari noon, lahat ay nag-iingat, ngunit bigla-bigla silang nawala ng higit sa 100 elite masters. Hindi maiwasang maghinala ni Sylvia na nagbigay ng impormasyon si Gigu. Idiniin niya ang communicator sa tabi ng kanyang tainga, ngunit nalaman niyang naabala ang signal at hindi niya makausap ang messenger ni Gigu.
Matapos magbago ang kanyang ekspresyon, sinabi ni Sylvia, nasa harapan ng kastilyo. Direkta kaming sisilakay at maghuhukay ng 3 talampakan sa lupa. Hindi ako naniniwala na ang mga tao sa isla ay maaaring sumangga. Nagnganga ang ngipin ni Michael at walang pagpipilian kundi gawin ito, ngunit hindi sila gaanong naniniwala sa impormasyon ni Tianyan. Isang grupo ng mga tao ang maingat na pumunta sa harapan ng kastilyo 12-12 ng metro, malayo, narinig ng dalawa ang malambing na tunog ng piano. Ang madilim na aura na ito ay nakakadiri, mabangis na kumislap ang mga mata ni Michael. Nahanap din ni Sylvia ang taong tuluyang sumulpot sa kanyang harapan. Tumangala siya at may kumislap na kinang sa kanyang mga mata. Sa wakas natagpuan na kita. Sally Ye. Nakita ko lang na sa pinakamataas na simboryo ng kastilyo, si Sally Ye, na may mahabang puti at pilak na buhok na lumilipad kasama ng simoy ng dagat, ay matikas na nakaupong parang isang diyosa sa sinaunang mitolohiya. Sa kanyang mga bisig, hawak ang isang gintong alpa, malumanay siyang tumugtog ng isang kahangahangang paggalaw. Sa pakikinig sa sariwa at makabagbag damdaming himig, tila ang sitwasyon sa kanyang harapan ay hindi nagdulot ng anumang pag-aalala kay Sally Ye. Angong offspring, ni Mendelssohn. Napaka-elegante talaga. Agad na nakilala ni Michael kung ano ang kilusan. Lalong naghinala ang mga mata ni Sylvia, dahil nalaman niyang si Sally Ye, hindi lamang walang galit at pagkamadalian, kundi isang malamig at mahiwagang ngiti pa rin sa kanila. Mag-isa lang siya dito. Azazel, Asmodeus at wala ni isa sa kanila ang nandito, ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Pagtataka ni Sylvia, kung ano man ang gusto niyang gawin. Kahit na malakas siya ngayon, hindi mo siya kalaban. Kung aakyat tayo at huhulihin siya, banta din natin si Lucifer. Dahil halatang hindi siya ang kalaban natin, at wala na ang iba. Nagpipiano pa rin siya dito, hindi mo ba iniisip na sobrang kakaiba, bakit hindi siya makatakas kung makatakas naman siya? Tanong ni Sylvia. Saglit na natigilan si Michael, iniisip ang makamandag na powder trap na biglang sumulpot kanina, talagang may naramdaman siyang kaunting tambol sa kanyang puso. Palibutan muna siya, kung hindi siya makatakas, pagkatapos ay maingat na hanapin ang nakapaligid na sitwasyon, magpadala ng isang tao pababa, makipag-ugnayan sa mga tao sa dagat, at tingnan kung may nakatakas mula sa isla. Habang papalapit sa tagumpay, mas maingat. Malungkot na sabi ni Sylvia. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.